guys, so ipapakita natin ngayon yung mga left and right signals natin. Okay? At saka yung hazard. Kailan natin ginagamit yung mga young signals. Ayan. So kapag umaga, ang panahon maaliwalas, hindi nyo kailangan mag-headlight. Okay? So yung headlight, ginagamit yan kailan? Kapag paggabi na, okay? Kapag magtatakip silip na. Halimbawa, mga bandang 4 PM nakita nyo, ano na siya, medyo madilim. Okay? So, ang headlight, meron niya na yung dim light, yung first na pag-twist nyo, okay? Meron niyang dim. Tapos, yung sumunod twist nyo, yung mismong headlight na malakas sa harap, sa front part ng sasakyan. Okay? So kapag mga bandang 4 PM medyo napansin nyo madilim, okay? Or kahit umaga kapag madilim yung panahon, like halimbawa uulan, okay? So madalas madilim yung lugar na yan, ano? Madilim yung kalangitan kahit umaga yan, ano? Pwede kayo mag-start mag-dim light. Ngayon kung sobrang dilim, okay, halimbawa pahapon na, mga 6 PM na, okay, madilim-dilim na, hindi pa namang gabi, pero mapapansin nyo madilim na, mahirap na makita ng ibang sasakyan. Yung pangalawang twist nyo dun sa headlight nyo, yung mismo malakas yung lalabas na ilaw, so yun po yung ginagamit natin. Or kapag may bagyo, diba? So yun, makulimlim sobra, okay, madilim, pakiramdam madilim yung mga paligid, lagi kayong mag-headlight para makita kayo ng mga road users. At ganun din kapag masyadong maulan, okay, headlight kayo. Kapag foggy, okay, diba foggy, ano ba, pumunta kayo sa Tagaytay, yung sa Baguio na yung Baguio City, so kailangan nyo mag-headlight kapag sobrang foggy, hindi makita yung ulan. Okay? Huwag kayong gagamit ng hazard, right? Kahit sobrang lakas ng ulan, kailangan headlights on lang po tayo. Okay? Ngayon, kailan ginagamit yung hazard? Ginagamit po yung hazard kapag nasiraan kayo ng sasakyan. Okay, number 1, nasiraan kayo ng sasakyan, hazard kayo. Okay? Kasi minsan nasisiraan sa gitna, or kung may time kayo, kung kaya nyo papaandarin yung sasakyan, diba, na naputukan kayo ng gulong, kailangan itatabi nyo sa pinaka rightmost, kasi yun yung slowest lane, slowest moving vehicle yun sa rightmost. Tapos sa kaya kayo mag-hazard, ibig sabihin may problema kayo sa sasakyan. Okay? Tapos since may problema kayo at kailangan nyo bumaba, no? Kasi hindi ka mag-stay sa loob, mainit, masiraan kayo ng sasakyan. So pagbaba nyo, kunin nyo yung early warning device nyo, tapat nyo yung warning signal, saka yung red signal, or yung red na triangle, no? Sa harap at sa likod, tig-isa. Okay? So yung dalawa po na yun, ano? Lalagay nyo. Yan yung hazard, kung paano or kung kailan ginagamit yung hazard. At the same time, kung halimbawa ngayon tumatahak ako ng 2 lanes, gusto kong magstay dito sa car, okay, i-hazard ko siya, okay, ibig sabihin may passenger sa loob, ako yon as a driver, nandito ako ngayon sa sasakyan, okay, ibig sabihin may tao. Madalas mga nag-hazard, may tao na naka-stay dyan. Ngayon nasa rightmost ako, tumabi, okay, nag-hazard ako ngayon, okay lang din po yan. Bakit tayo nag-hazard bukod sa naka-stop tayo ngayon? Kasi ito pong 2 lanes na to ngayon is tuloy-tuloy ito na para sa mga sasakyan. Okay, tuloy-tuloy, wala pong nakalagay dito na lay-by. Okay, ako halimbawa gusto kong maghinto or
kailangan ko magpahinga. No, wala kasi pag may laybay medyo may papasok na kalsada, no? Pero ito tuloy-tuloy ito, nakikita niyo yung pinaka-edge nito straight, so walang pahingahan dito. So, kung gusto ko magpahinga kasi antok na ako, tatabi ko siya sa rightmost, i-hazard ko siya. Okay, so yung mga road user sa likod, pag nakita yung sasakyan naka-hazard, iiwasan kayo nun. Alright, so yan po yung safety tips kung kailan ginagamit yung hazard. Right. Ngayon, papakita naman natin kung kailan ginagamit natin yung left turn signal at right turn signal. Okay, so patatakbuhin ko na ngayon from stock position, first gear, naka manual transmission car ako. Pag tumakbo na kayo, okay, pag tumakbo na kayo, yan, nasa gitna na kayo ng lane or nasa loob na kayo ng inner lane, pwede nyo nang i-stop yung hazard. Sabihin, okay na kayo. Alright? So, yung gagamitin natin ngayon sa intersection, may pupuntahan tayo. Meron dito intersection. So, gagamit ako ng right signal kasi gusto kong pupunta sa right or sa kanan. Okay? So, kailan tayo mag-signal ng right? Tandaan nyo lang po, 30 meters away. Okay? 30 meters away. Okay, dapat nag right signal na kayo. So tatansahin nyo, halimbawa ako malapit na, right signal ako 30 meters away. Okay, unahin natin. Okay, 30 meters away, naka right signal ako. Alright, tapos saka tayo kakanan kung clear. Make sure clear, naka shoulder check kayo sa right kasi yung mga blind spot nyo dito. Okay. Then yun, anyway, pagbalik ng manubela, automatic or kusa naman tong namamatay na right signal. Okay, so ganun din yung kung halimbawa kakaliwa kayo, make sure meron kayong enough distance, at least 30 meters from that corner na pupuntahan nyo. Kung left turn kayo, kung mag-U-turn kayo to the left signal po tayo. Kung right turn naman kayo or kanan bahagi, so 30 meters away from that corner, right signal, hayaan nyo nang naka-on hanggang maliis kayo or makatawid na kayo sa right or move to the right, naka-turn na kayo sa right, magkukusa naman po yung right signal mamamatay, no? Kapag binawi nyo na yung manubela. Okay, so ngayon 30 meters away, kakanan tayo. Okay, then reduce speed kayo kasi corner yan. Alright, ayan, and then yun, no? Pagbawi ko ng manubela, kusa naman namamatay yung signal natin. Okay, so ganun lamang po kung paano gamitin yung mga lights natin. Okay, at yung isa pa is makikita nyo rin kapag nagbabaking kayo or reverse. Okay, yung reverse, may mapapansin kayo yung mga sasakyan na ang light sa likod, sa backlight is white, it means nagbabaking po yung mga yan. Okay, alright, so yun lamang po. Sana may natutunan tayo ngayong araw na to. Salamat.